Alright, medyo mabigat ang katanungan ito mga kababayan. Bakit hindi pwedeng tanggapin ng abogado ang warrant of arrest ng isang akusado? Ah, at dahil nga po dito sa trending na interview po ni Corina yata yon kay Jimmy Bondoc, yung abogado po ni Senator Bato de la Rosa, medyo talagang marami pong nag-react na mga magagaling na mga abogado tungkol sa mga pinagsasabi nitong si Jimmy Bondoc, na sinabing pwede naman daw sa kanya ipareceive na lamang yung warrant of arrest ni Bato. At dahil ito po ay usaping batas at hindi naman po tayo abogado, so kailangan po natin ng isang lehitimong paliwanag mula po sa isang abogado. Hindi lang po basta abogado, napakagaling na abogado po ito, At yun nga, napili ko po itong paliwanag po ni Attorney Rene Bueno. Isa pong vlogger din po ito pero napakagaling na abogado. Isa pong napakagaling na abogado na napakasarap pakinggan. Talagang kung humimay po ito ng mga bagay-bagay pagdating po sa usaping batas, kahit hindi ka kahit ordinaryong mamamayan ka, kahit ordinaryong Pilipino ka, madali mong maintindihan. So ito, pakinggan po natin itong si Attorney Rene Bueno. Shout out po sa inyo, Attorney. Magandang araw po sa inyo. Eto, pakinggan po natin. Naririnig nyo ba yung kanta na yan? Alam nyo ba kung sino ang umawit niyan? Yan ay pinasikat, sinawit si Jimmy Bondoc, na ngayon nga ay abogado na rin. So, kamakailan kasi siya po ay nagkaroon ng panayam dito kay Sestrilon. At ang pinag-uusapan nga nila, yung pagsaserve ng warrant of arrest para sa kliyente ni Jimmy Bondoc na si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi nagustuhan ni Sestrilon at medyo natawa doon sa kanyang kasagutan, At dahil doon sa sagot ni Jimmy Bondoc, nag-viral sa social media yung pahayag na yun ni Jimmy Bondoc, isang musikero o singer, at ngayon nga ay abogado na rin, Attorney Jimmy Bondoc, ang counsel ni Senator Bato de la Rosa. So napupulaan siya ngayon at maraming medyo bumabatikos, at sinasabihan ng di magagandang pananalita sa social media. Pero hindi natin gagawin yun, mahirap yan Apo-abogado natin yan. Ganito yan, sabi ni Jimmy sa kanyang post, bakit daw ba hindi na lang sa kanya ibigay ang arrest warrant para sa kanyang kliyente? Parang sa kanta lang niya na let me be the one, let me be the one to serve the warrant for you. Diba? So sabi pa niya, may kalabuan daw kasi ang batas natin pagdating sa pagpapatupad ng mga foreign or unrecognized warrants tulad ng mga inilabas o in-issue ng International Criminal Court. So hindi siya naniniwala na dapat ipatupad itong warrant of arrest released by ICC kung ito ay hindi dadaan sa isang domestic court. Yun ang paniwala nila. So para sa kanya, hindi valid yung warrant of arrest. Ngayon, bilang mga kapwa nag-aaral at nagmamahal sa batas, yung kanyang mga statement sa interview kay Sestrilon, si Sestrilon pala. Sorry. Sa paraang madaling intindihin. Bakit nga ba bawal tanggapin ng abogado ang isang arrest warrant para sa kanyang kliyente? At anong sinasabi ng batas at jurisprudence ukol dito? Yan. So, hihimayin natin yan at para ang lahat ng nanonood dito sa aking YouTube channel ay maliwanagan kung bakit hindi pwedeng iserve yan ng abogado. Okay, so makinig po kayo mabuti mga kababayan. Anong pagkakaiba ng Grab Food tsaka ng warrant of arrest? Yung Grab Food delivery, pag umorder ka sa Grab, pwedeng i-receive ng security guard, ng kapitbahay, o ng abogado mo kung wala ka sa bahay. Pero yung warrant of arrest, strictly, walang proxy yan. No proxy pagdating sa warrant of arrest. Hindi pwedeng sabihin ng abogado, kuya, ako na lang po ang ikulong nyo. Busy po kasi si Senator Walang ganon. Walang sinasabi ang batas pagdating sa service of the warrant of arrest. Kasi direktiba yan galing sa hukuman, galing kay judge na naka-address sa law enforcers, hindi sa abogado. So, doon, maling-mali si Attorney Jimmy Bondoc doon. Okay? So, pag narinig ng ibang abogado, lalo na kapag nag-i-interview sa'yo, nakakaintindi ng batas, talagang tatawanan ka, di ba? So, medyo siguro naguluhan si Attorney Jimmy Bondoc sa tanong. Pero siguro na-realize niya later on na medyo mali siya doon. Kasi sa ilalim ng ating rules of court, particularly sa Rule 113, Section 7, napakalinaw ng utos sa humuhuli. The officer shall inform the suspect of the cause of the arrest and the fact that a warrant has been issued for his arrest. Ang layunin ng arrest warrant
ay hindi para magpadala ng notice o kaya ng letter o liham na paanyaya, no? Ang layunin niyan ay makuha, no, ang tinatawag na jurisdiction over the person of the accused. Yung kapangyarihan ng korte sa katawan ng nasasakdal. So kasi alam niyo po, pag criminal case, no, kailangan para mag-acquire ng jurisdiction ng korte, dapat sumuko or arestuhin ang nasasakdal para matuloy yung criminal proceedings. Para after that, nakapag-acquire ng jurisdiction, so tuloy-tuloy ng hearing yan. Kasi dito, kapag ang korte, local man o international, tulad ng ICC, ay kapag yan ay nagpalabas ng arrest warrant, ang utos sa pulis o kaya sa law enforcer ay hanapin ang tao, hawakan ng braso at dalhin sa harap ng hukuman, sa harap ng Usasan. hustisya. Mm-mm. Kapag tinanggap ng abogado ang warrant, ang nakukuha lang ng korte, pirma lang ng abogado, siyempre i-receive niya yung warrant, di ba? Hindi yung physical na katawan ng akusado. Hindi naman pwedeng ang abogado ang dalhin at ilagay doon sa presinto. Kaya si lawyer ang magpipigil, magkapiano ka doon. No? At gupitan yung buhok niya or kalbuhin siya doon sa loob ng selda. Hindi pa pwede yun. So the warrant of arrest is directly addressed to the law enforcers, no, to effect the arrest in order for the court to acquire jurisdiction. Di ba? So, medyo, o hindi medyo, maling-mali si Jimmy Bondoc dun sa Ayun. sa kanyang sinabi na bakit si Trillanes pinapayagan pag kami hindi pa pwedeng mag-serve ng warrant para sa kliyente namin. No, hindi pa pwede 'yon. Walang pinag-uutos o sinasabi ang batas tungkol sa sa warrant to para sa pwedeng yang para yan pwedeng isilbi ng abogado niya, no, sa mismo kliyente niya, yung warrant of arrest. Ang marami nang naging desisyon ng Korte Suprema pagdating diyan mga kasong hindi na bago, matagal ng panahon. Mayaman ang ating kasaysayan sa mga akusadong nagtago at nagpadala lamang ng abogado sa korte. Merong isang kaso landmark case to yung People versus Miranda. At ito ay pinagtibay din ng another case na si Santiago versus Vasquez. No, dito ay nagbigay ng paliwanag at nilinaw ng Korte Suprema na ang korte, no, ang ating hukuman, a court cannot acquire jurisdiction over the person of the accused unless, no, he is physically arrested or he voluntarily surrender to the custody of the law. Yan po ang sinabi ng Korte Suprema doon sa dalawang kasong binanggit ko, yung landmark case na yan. So, ibig sabihin, hanggat hindi nahahawakan ng batas ang pisikal na katawan ni Bato de la Rosa, pwedeng sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanya ng diretsyo o kung kusa siyang Sumuko. maglalakad, papasok sa kulungan. Ang korte, walang kapangyarihang litigation siya. So, dapat physically, ma-aresto talaga yan. No? At kapag hindi mo na-aresto, the court will not acquire jurisdiction over the person of Bato de la Rosa. Ayun. Yung pagpapakita ng abogado sa korte o ang pagtangkap ng abogado ng papel ay hindi katumbas ng pag-aresto sa kliyente. Wala pang nangyayaring ganyan na yung warrant of arrest ay isinilbi o sinerve ng counsel for the accused sa kanyang mismong kliyente. So, super labo nun. Ako din, napakamuntok ng ulo na napanood ko Super labo talaga. Papayagan Tony, namin yung ganung lohika na abogado na lang ang tatanggap. Di lahat ng mayaman at makapangyarihang kriminal sa bansa natin dito sa Pilipinas ay magtatago na lang yan, no, sa bundok o kaya sa resort. Tapos, yung mga abogado nila magpapakita sa TV para tumanggap ng warrant. Ang batas po ay magiging laruan na lang. No? Ayun. At parang mangyayari yun, tagu-taguan na lang tayo. Di ba? So, wala na. Hindi pa pwede yan. So, dito, yung issue ng ICC warrant, no, na ito naturing nga isang international warrant of arrest, ay sabi ni Jimmy Bondoc, unrecognized pa daw yan dito kasi nga hindi pa dumadaan dito sa lower court. Dito naman, dito sa punto na ito, nagpasaring si Atty. Jimmy Bondoc na malabo rang batas sa pagpapatupad ng foreign warrant sa Pilipinas. Yun ang mahirap no? Kapag ang kliyente mo tagilid ang sitwasyon, ako mamimilipit ka sa kakahanap ng jurisprudence and laws, no, para pagtanggol yan Ito may punto siya na ang Pilipinas ay umalis na sa Rome Statute noong 2019.
Ngunit ayon sa sariling desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ni Pangilinan versus Cayetano, ito ay kaso ng 2021. Malinaw na sinabi ng ating mga magigiting na mahistrado na yung mga krimeng naganap noong miyembro pa ang Pilipinas sa ICC. Kailan ba tayo naging member dyan? Simula noong 2011. Tapos umalis tayo noong 2019. No? 12, Lahat ng krimen na nangyari doon, 16, 17, 18, lahat yan, 19. So, bali 9 years. nananatiling sakop ng jurisdiction ng ICC yan. Yung pag-alis o pag-withdraw ng Pilipinas noong 2018 ay hindi nagbuburas sa mga obligasyon sa mga kasong pinuksan bago ang withdrawal. Actually, plunder si Duterte dito no? Biglang nag-withdraw, akala niya lang makakalusot sila, linaw ng batas sa International Criminal Court. Lahat ng krimen na nangyari na member pa kayo, we still have jurisdiction over those crimes committed during that time from 2011 to 2019. Yun ang hindi matanggap. So pangalawa, sa ilalim ng ating sariling batas, yung Republic Act 9851, ito na discuss ko na to ng ilang beses. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, yung mga genocide and other crimes against humanity. Ang mga krimeng iniimbestigahan ng ICC ay kinikilala rin bilang mabibigat na krimen sa loob ng Pilipinas. Hindi mo maitatanggihan. Kaya ngayon po, kung ang gobyerno po ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Justice o kaya ng Bureau of Immigration ay magpasya na ipatupad na ang pag-aresto sa ating senador na si Bato de la Rosa, ganun pa din ang mangyayari. Hindi pa pwedeng ipasa o iserve ang warrant of arrest sa kanyang counsel na si Jimmy Bondoc at yung kasama ni Jimmy Bondoc, si Torion. Ganun pa rin ang proseso. Ito ay direktang dapat ibigay kay Bato de la Rosa at siya ay arestuhin, physically dalhin sa The Hague, Netherlands for the court to acquire jurisdiction over the person of Senator Bato de la Rosa. At yan, siyempre kaya isa-serve personally ang kay Bato de la Rosa at hindi sa abogado dahil pabasahan niyo ng Miranda rights. Alam niyo naman yung Miranda rights. Ang importante. Sinasabi madalas sa pelikula, binabanggit yan. You have the right to remain silent. Yun, ganun ang umpisa niyan. At alam niyo to si Jimmy Bondoc, sa aking pananaw, ay pwedeng may mabuti siyang intensyon, na proteksyonan ang kanyang kliyente na si Bato de la Rosa. At bilang isang singer, believe naman tayo sa boses niya bilang isang musikero. Pero alam nyo, pagdating sa court of law, ang boses na pinakikinggan dyan ay yung boses ng saligang batas at ng rules of court. Hindi yung boses ng kumakanta. Kanta ka dyan ng sarili mong kanta at ang sinusunod na kanta dyan ay yung musika ng saligang batas at ng rules of court. Yung warrant of arrest kasi ay hindi parang supwe na yan. Pwedeng iwanan doon sa lamesa ng sekretary o sa opisina ng isang law firm. Kasi yan po ay isang utos na may kasamang puwersa ng Estado upang limitahan na ang kalayaan ng isang partikular na tao na inaakusahan ng isang krimen. Ito kasing kay Bato de la Rosa, hindi lang ordinaryong krimen to Ito is mabigat yan. Crimes against humanity. Mabigat to. Walang piyansa, tapos ang paglilitis gagawin sa International Court. Kaya kay Attorney Jimmy, ang ating pong legal na advice sa iyo, huwag mo nang kantahan ng NBI o yung ICC na let me be the one. Kasi sa dulo ng araw, ang batas ay walang paborito. Kilala man, pampabatas man, o sikat na tao. Ang warrant ay isinisilbi sa mukha at katawan ng isang akusado. So ayan mga kababayan, at napakalinaw, napakaganda po ng paliwanag po nitong si Attorney Rene Bueno. Maraming salamat sa video, Attorney Bueno. Ano po? Talagang ganun. Ang mga abogado ay halos sa pilipiti ng batas para ikangay mailigtas lamang yung kanilang mga kliyente, lalong-lalo na siguro kung malaki ang bayad, di po ba? Yung mga dikampanilyang abogado ay talagang ikangay pipilipitin yung batas, mailigtas ka lamang. Pero talagang ikaw naman na kliyente, talagang pigang-piga ka dyan. So, ayan na po. Maraming salamat po ulit, Attorney Rene Bueno, sa napakalinaw na paliwanag po ninyo. Kailangan pala talaga iserve ang warrant of arrest. Personal, hindi po pwedeng sa abogado lamang. At yun na nga, siyempre, babasahan ka ng Miranda rights. So, o kaya yung tinatawag na ipapaalam sa iyo ang iyong mga karapatan. So yun lamang po. Maraming salamat po muli sa panonood. Magandang oras sa ating lahat.